Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong e-search sa aking channel, ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan si David. Isa sa mga katanungan sa pagkatao ni David ay ganito, paanong si Haring David na isang taong maraming kasalanan, ay itinuring ng Biblia bilang isang tao na kinalugdan ng Diyos ng kanyang puso, o lalaking ayon sa kanyang sariling puso? Oras na para ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng Biblia. Ngayon, ay ating sagutin ang isang tanong ng mga kritiko at ibang mga Kristiyano, sa kung paano na si Haring David na maraming kasalanan, ay itinuring sa Biblia bilang isang tao, na ayon sa sariling puso ng Diyos, at isa na ang puso ay sakdal sa harap niya. Tingnan natin ang mga nauugnay na mga sipi sa katanungang ito. Maraming mga pagtatangka ay ginawa, upang tingnan ng mali ang salita ng Diyos. Sa parehong 1 Kings 11 verse 4 at 15 verse 3, na ang puso ni David ay itinuring na perpekto sa harap ng Panginoon. 1 Kings 11 verse 4. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. 1 Kings 15 verse 3. At siya'y lumakad sa lahat ng mga kasalanan ng kanyang ama na ginawa nito na una sa kanya, at ang kanyang puso ay hindi ganap na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Ayon naman sa 1 Samuel 13 verse 14 at Acts 13 verse 22, ay ganito ang sinasabi, 1 Samuel 13 verse 14. Ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso, at itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Acts 13 verse 22. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Sa dalawang talatang ito, Diyos din mismo ang nagsabi, na si David ay kinalugdan ng kanyang puso. Totoo, na bago pa man si David ay naging hari ng Israel, ay nakagawa siya ng ilang mga kasalanan, at isa na rito ang kanyang panlilinlang kay Ahimelech, isang mataas na saserdote sa Nob, na nagresulta sa pagmasaker sa bawat pari ng lungsod ng Nob sa pamamagitan ng servant ni Saul na si Doeg. Inutusan ni Saul si Doeg na patayin ang mga pari at ang kanilang mga pamilya at sirain ang lahat ng kanilang mga ari-arian at ginawa ni Doeg ang kakilakilabot na utos ni Saul. 1 Samuel 22 verse 18 to 19. At sinabi ng hari kay Doeg, hanapin mo at iyong patayin ang mga pari. Hinarap ni Doeg na Edomita at kanyang pinatay ang mga pari, at ang kanyang pinatay ng araw na iyon ay 85 lalaki na nagsusuot ng ephod na lino. At kanyang pinatay ng espada ang taga-Nob, ang lunsod ng mga pari, ang mga lalaki at ang mga babae, mga bata, mga pasusuhin, mga baka, asno, at mga tupa. Si David ay kilala sa affair niya kay Bathsheba at ang kasunod ay ang pagpatay sa kanyang asawang si Uriah. Kung si David ay ganitong klaseng tao, papaano ang isang lalaki na gumawa ng katampalasanan, ay maituturing na may perpektong puso? Unang mahalagang tandaan, ay ang salitang Hebreo na ginamit sa 1 Kings 11 verse 4, at 15 verse 3. Ito ay solemn, or shalem, na isinalin bilang perpekto sa King James Bible, ngunit maaari ding isalin na wholly devoted or fully devoted, na kung saan, ang pangunahing kahulugan ay complete, full, or at peace with someone. Inihahayag din ng mga kasulatan, na ang isang tao, ay hindi kinakailangang maging ganap na walang kasalanan upang sabihin na ang isang tao ay after God's own heart. Kung ito ay totoo, ay walang sino man ang maituturing na ganoon. Dahil ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Romans 3:23. Romans 3:23. Tiyamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Isa sa mga pangunahing mga rason, kung bakit si David ay itinuring na isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos, ay dahil ang kanyang pangunahing layunin, ay upang luwalhatiin ang Diyos, at hindi ang kanyang sarili kundi ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at ang mapagmahal na pakikipag-fellowship sa Diyos, at iyon ang pinakamahalaga.
Alam ni David kung paano magtiwala sa biyaya ng Diyos at sa mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos, ay sapat na para aminin, at talikuran ang kanyang nagawang kasamaan, at ito ang totoong pagsisisi. Makikita natin dito, na para maituring na after God's own heart, ay hindi nangangahulugang nabubuhay tayo ng malaya sa kasalanan, dahil kung ito ang kinakailangan, ay walang tao na maituturing na after God's own heart, dahil tulad nga ng sinabi ni Paul sa Romans 3:23, lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi rin ni Apostle John sa 1 John 1 verse 8, na kung sinasabi natin sa ating sarili na tayo ay walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. 1 John 1 verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kahit na tayo ay hindi perpektong mga tao, sa panig ng langit, ang Diyos ay umaasa sa atin, na mamuhay tayo na makadiyos at gumawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa kanyang harapan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya upang magkasala, sa halip, ang kanyang biyaya, ay nilalayong dalhin tayo sa pagsisisi, at hindi upang tayo ay mamuhay sa kasalanan. Sa buhay ni David, ay makita natin sa kanyang attitude, si David ay hindi gumawa ng dahilan para sa kanyang kasalanan, kundi sa halip, ay naiintindihan niya ang bigat ng kanyang ginawa, at iyon ay nagbunga ng makadiyos na kalungkutan na humantong sa pagsisisi. Ayon sa scholar ng Old Testament na si Gleason Archer, itinuro nito, na ang Psalms 32, ay inihayag ang hindi mabata na paghihirap ni David matapos sa pakikipagrelasyon kay Bathsheba, at sa wakas, ay dumating na nga ang propetang si Nathan, siya ay hinatulan sa kanyang mga nagawang krimen sa pangalan ng Panginoon. Ang pinakadakilang asset sa karakter ni David, ay ang kanyang kakayahang tumanggap ng pagsaway at kilalanin ang kanyang lubos na pagkakasala, at inihagis ang kanyang sarili sa awa ng Diyos na patawarin siya, at linisin siya, at ibalik siyang muli ng Diyos sa kanilang banal na pagsasamahan. Sa buhay na ito ni David, ay magkaroon tayo ng halimbawa, hindi ng isang error or contradictions, kundi ng kamanghamanghang awa ng Diyos, at kung paano rin tayo maging isang tao na katulad ni David na after God's own heart. Samahan ninyo akong muli sa ating mga pag-aaral. Naway nakatulong sa inyo ang video na ito, at nakapagbigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa buhay at ugali ni King David, at syempre sa kung paano umaapaw ang biyaya ng Diyos sa bawat taong nagsisisi ng tapat. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, at click nyo na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Click the like button, comment, and spread the word of God. Maaari nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page na Mahafir TV. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.